faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Joe Bedora Jr. from Hillcrest, Montalban. Ako po yung na-assign today na magbigay po ng short devotion. Ang makikita po natin ang ating pag-aaralan sa book of 1 John, chapter 2, verses 9 to 11. No? Basahin ko po. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness, and does not know where he is going because the darkness blinded his eyes. Tayo po yung manalangin. Lord Jesus, thank you very much for this day given to us, Lord. Thank you, Lord, sa opportunity to study Thy Word, to hear Thy Word. Lord, magamit po namin itong pag-aaralan namin sa aming mga buhay spiritual. Makita to sa aming buhay, Panginoon. Handa niyo po ang aming puso at isipan sa aming pag-aaral, Panginoon. Hindi po, Panginoon, ang inyong lingkod, maging pagpapala, maging bigyan niyo po ng katalinuhan, Panginoon, at lahat po ng lalabas sa aking bibig, ito po ay galing sa inyo, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang ganda po ng ating pag-aaralan ngayon. No? 1 John chapter 2 verses 9 to 11. No? Maganda po. Pinapakita po dito. Pag sinabing 1 John, 2 John, 3 John, pinag-aaralan po natin dito ay pag-ibig. No? Pag-ibig ay si Kristo. No? Si Kristo mismo ay pag-ibig po. No? Kaya gusto po nila dito iparating sa atin, lalo na po yung mga Kristiyano, dapat po tayo po ay nag-spread ng love. Dapat po nakikita sa ating buhay Kristiyano ay pag-ibig. No? Hindi po tayo nagiging cause ng stumble o kaya pagkatisod ng ibang tao po, no? Sa ating mga buhay. No? Instead, tayo po ang nagdadala sa kanila sa liwanag. No? He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Kita nyo po, no? Pinapakita po dito na tayo po ang mga Kristiyano, kung tayo ay may mga sama pa ng loob o galit sa ibang mga kapatiran, tayo po ay still nasa sa kadiliman. No? Kaya dapat i-check po natin ating puso kung tayo po ay nasa liwanag at nagpo-promote po tayo ng pag-ibig, no, nakikita sa ating buhay. Kaya kung meron po kayong mga sama ng loob sa inyong mga kapatiran, ibigay nyo na po ito sa Panginoon. Pangalawa po, he who loves his brother abides in the light, and there is no cause on stumbling in him. No? Maganda po yun. Pag ikaw po ay anak ng Panginoon, dapat lahat po ng tama, hindi naman po perfecto, no? Pero lahat po ng kayang gawin na tama, no, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng ibang tao, para hindi po kayo maging cause ng pagiging may stumble nila pagkatisod, no? Dapat po ang integrity natin ay mataas, no? Na alam natin, ang dala-dala natin ang salita ng Panginoon, ang turo ng Panginoon at ang pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan po natin verse 11, but he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness blinded his eyes. No? Totoo po yun. No? Madalas po, maraming tao are blinded by darkness. Blinded na po sila kasi mas nakikita nila po ang mundo, mas nakikita po nila ang problema, mas nakikita nila yung kanilang pangangailangan. No? At hindi na po nila napapansin kung ano po yung tama at sino po yung makapagbigay ng mga bagay na kailangan nila. No? Kaya ang Panginoon po, dapat lagi natin dala sa buhay, lalo na po sa mga anak ng Panginoon na nakakilala na sa Kanya. Hindi po tayo maging cause ng stumble, pagiging tisod o kaya pagiging reason para hindi maniwala ang mga tao sa ating Panginoon. May isang storya po, isang bata raw po, napaka-bully niya ng bata siya. No, ang dami niya na-bully estudyante, hindi niya na mabilang. No? And one time, nakakilala siya sa Panginoon at naging active po siya, nakita niya yung pagmamahal ng Panginoon. And one time, meron pong isang tao na lumapit sa church nila. No? Ito po ay isa sa mga nabully niya. Nung nakita po siya, umalis po kagad kasi nabully po kanya. Hindi po alam ano yung grade o yung bigat ng weight ng pagkabully sa kanya. Pero yun nga po, umalis. No? Ang ginawa niya po, hindi siya nagkaroon ng katahimikan sa puso niya. No? Pinag-pray niya po ito at pinuntahan niya to at humingi ng sorry. No? Nagpakumbaba siya at pinakita niya yung pagmamahal ng Panginoon. No? At later on po, sumama na rin po yung tao na yun sa simbahan na to at kasama niya na po naglilingkod sa Panginoon. Marami po tayong mga ganyan sa ating buhay. No? Minsan i-check natin po ang ating puso kung tayo po ay nag-spread ng love. Kung tayo po sa buhay pala natin ay meron na nakikitang pagmamahal. No? Pagtulong, pag-unawa, pagpasensya, pagiging generous po. No? Dapat meron po tayo na. Kasi yun po yung love na pwede makita sa atin na
binibigay ng Panginoon mismo rin sa ating mga anak. Salamat po sa oras na to at naway magamit po natin ang ating narinig sa araw na to sa ating mga voice. Thank you po.